Paggamit ng online learning sa pag-aaral sa halip na face-to-face learning sa panahon ng pandemya. Sa harap na patuloy na banta ng pandemya, naging pangunahing hamon sa sektor ng edukasyon ang pag-a-adapt sa online learning bilang alternatibong paraan ng pag-aaral. Ang paglipat mula sa tradisyonal na face-to-face learning patungo sa virtual na kapaligiran ay nagbukas ng iba't ibang oportunidad at hamon para sa mag-aaral at guro. Bagamat may mga pag-alinlangan at teknikal na aspetong naging daan ito upang mas mapanatili ang kontinuidad ng edukasyon sa gitna ng krisis. Ang online learning ay nagbibigay daan sa mas malawak na pagkakataon para sa global na pag-aaral at pagsasanay. Subalit, nakaasa ito sa epektibong implementasyon at suporta mula sa lahat ng sektor ng lipunan. Sa kabuuan, ang pag-usbong ng online learning ay naglalarawan ng pagiging adaptibo ng edukasyon sa harap ng pangmatagalang pagbabago. Ayon kay Pastor Joey, ang online learning ay nagreresulta sa mental stress sa mga bata na nawalan ng oportunidad na makipagkaibigan o makipaglaro sa kapwa-bata dahil laging computer ang kaharap. Nade-develop sa mga bata ang pagkamakasarili, nahihirapang makipag-ugnayan sa kapwa at nangingibabaw sa isip na maaari naman siyang mabuhay mag-isa at hindi niya kailangan ng iba. Lumikha tayo ngayon ng henerasyon ng mga bata na walang pakialam sa mundo. At ayon naman ni Arnel Pilaco, sa VPS, 34% ng mga estudyante nationwide ang nagsabing nangihina sila sa online edukasyon. Nababalisa sa nasa 30%, 10% ang frustrated, 8% ang determinado, 7% ang disappointed, 6% ang malungkot, at 5% ang masaya. Bagamat maaring totoo na may mga ilang bata ang nakakaramdam ng mental stress sa online learning, hindi ito sapat na dahilan para sabihing mali ang online edukasyon. Ang iba't ibang mga mag-aaral ay may iba't ibang karanasan at hindi maaring i-generalize ang kanilang nararamdaman batay lamang sa mga porsyento ng ilang nagsasalita. Bukod dito, maaring magkaroon ng mga hakbang ang pag-aaral upang tulungan ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan at mabawasan ang posibleng negatibong epekto ng online learning. Ayon kay Felix Barbella, ang online class ay isang bagong mukha ng pagtuturo at sa pamamagitan nito, nagkaroon ng kalayaan ang mga guro na lakbayin ang komplikado ngunit masayang mundo ng online class. Kung dati ay hindi pamilyar sa kanila ang mga tools na gaya ng Google Sheet, Document, Techmen, at kung ano pa, ngayon ay mas nahasa ang kakayahan ng mga guro na gumamit ng teknolohiya sa pagtuturo. Ayon kay Pia Gonzalez, ang online class ay isang plataforma ng pag-aaral kung saan ay idinadao sa pamamagitan ng paggamit sa internet. At ang estudyante ay di na kailangang lumabas pa ng bahay upang magtungo ng personal sa klase at makaharap ang guro at mga kamag-aral. Nang magkaroon ng lockdown sa mga bansang apektado ng COVID-19 crisis, nakapagpatuloy pa rin ang mga estudyante mula sa elementarya hanggang kolehiyo sa kanilang pag-aaral gamit ang computer. Ayon kay Dr. Michael Barbour, ang online learning ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa edukasyon. Una, nagbibigay ito ng mas maraming pagkakataon para sa mga mag-aaral na makakuha ng edukasyon kahit sa malalayong lugar. Pangalawa, binibigay nito ng fleksibilidad ang mga mag-aaral na makapag-aral sa kanilang sariling oras at lugar. Ikatlo, nagbibigay ito ng access sa mas maraming edukasyong resources at teknolohiya. Ikaapat, naging mas personalized ang pagtuturo dahil maaring makustomize ang mga lesson
para sa bawat mag-aaral. Huli, nagbubukas ito ng mga oportunidad para sa lifelong learnings at personal development sa pamamagitan ng online courses at seminar. Sa kabuuan, ang pag-usbong ng online learning ay nagdadala ng iba't ibang oportunidad at hamon sa sektor ng edukasyon. Bagamat may mga pag-aalinlangan at teknikal na aspeto, ito'y nagsisilbing solusyon upang mapanatili ang kontinuidad ng edukasyon sa panahon ng pandemya. Ang online learning ay nagbibigay daan sa mas malawak na global na pag-aaral at pagsasanay. Subalit, ito'y nakaasa sa epektong implementasyon at suporta mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Sa kabila ng obserbasyon ni na Pastor Joey at Arnel Ilaco ukol sa posibleng mental stress sa ilalim ng online learning, maaring tugunan ito ng mga hakbang mula sa paaralan at komunidad. Sa pangkalahatan, ang online learning ay naglalarawan ng adaptasyon ng edukasyon sa pamamagitan pagbabago na nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa pag-unlad at pagiging mas handa sa mga hamon ng hinaharap. Paggamit ng online learning. Pag ko na sa nag-time para, di ka murag sa imong video murag nga ahat ba? Sige, sige.